Arestado naman ang 3 individual na pinaniniwalaang sangkot sa isang hinihinalang drug den na sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Davao. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Sur. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang 3 drug personality matapos nilusob ang isang drug den sa panguna ng mga operatiba mula sa Davao del Sur Provincial Office ng PDEA 11, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion at Digo City Police Station sa Purok 3 Kulunan, Barangay Mati, Digo City, Davao del Sur, bandang alas 6:20 ng gabi. Naaresto ang itinuturong may-ari ng drug den na si alias Madam, 46 anyos, matapos nabilhan ng isang pakiti sa hinihinalang Cebu sa isang agent na nagpanggap na pusher buyer. Kasama rin niyang naaresto ang kanyang tauhan na si alias Jomar at isang bisita sa drug den na kinilalang si alias Rolando. Na-recover ng mga otoridad ang 4 na piraso ng pakiti sa hinihinalang Cebu na nasa 25 grams na may tinatayang halagang 208,000, iba't ibang drug paraphernalia at by bus money. Ang mga suspect ay naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsusuka ang 21 mga estudyante na pawang mga elementarya sa Barangay Bubog, lungsod ng Talisay, Negros Occidental dahil sa umano'y kinain na tsokolate. Ayon kay Department of Education Negros Occidental Division spokesperson Ayan Arnold Arnaiz, kagad na dinala sa City Health Office ng nasabing lungsod ang mga estudyante matapos sumama ang kanilang pakiramdam. Dagdag pa ni Arnaiz, ang mga biktima ang binigyan ng tsokolate ng kanilang classmate na ibinigay ng kanyang ama at ibinigay din sa mga estudyante. Ang mga biktima kagad na dinala sa Talisay City Health Center para masuri ang kanilang karamdaman. Sa ngayon, ang mga tsokolate ipinasusuri na para malaman kung ano ang dahilan ng pagsusuka ng mga estudyante mula grade 1 and grade 2. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 352,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng Pangasinan Police sa isang linggong anti-drug operation. Sa 31 anti-drug operation ay sinagawa mula March 9 hanggang 15 ngayong taon ng Pangasinan Provincial Drug Enforcement Unit sa ilalim ng direktang supervision ni Police Colonel Rolifer Capocyan, Provincial Director, ay matagumpay na nakumpiska ang illegal na droga na tumitimbang ng humid kumulang 51.81 grams na may street drug price na 352,580 pesos. Bahagi ng operasyon na ito sa mga hakbang ng pulisya para labanan ng drug-related crimes sa lalawigan at tiyakin ang public safety. Isinagawa ang drug by bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit at iba pang mga lokal na police station na nagresulta ng pagkakumpiska sa naturang illegal na droga. Ang naarestong 31 suspect sa nasabing operasyon ay ngayon naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Ares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napili ang Northern Samar na lugar upang ganapin ang photoshoot ng Miss Universe Philippines bilang paghahanda sa Coronation Night sa buwan ng Mayo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ayon sa Provincial Government ng Northern Samar, inanunsyo ng Miss Universe Philippines Organization ang official photoshoot sa Northern Samar sa March 30 hanggang April 2025. Nagipag-ugnayan ng team sa Provincial Government sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa ulat ay mahigit sa 60 na mga contestants ang kalahok sa photoshoot kung saan ang magiging backdrop nito ang tourism sites ng Northern Samar. Inaasahan naman ang pag-angat pa ng turismo sa lalawigan kung saan ang Northern Samar ay magiging destination of choice ng mga travelers na nais ma-enjoy ang magandang tanawin dito sa lalawigan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.